Yan. So nandito tayo, hindi natin ginagawa religiously yung ating pagdalo. Nandito tayo to meet God. Amen. Nandito ka ba tayong umaga to meet God? Amen. Nandito ka ba tayong umaga to receive a message from the Lord? Tanggalin mo muna sa oras na ito lahat ng kaisipan na hindi maganda. Lahat ng bumabagabag sa iyong kaisipan, bumabagabag sa iyong kalooban, just focus the word. Amen. I believe meron siyang gustong sabihin sa atin. Dahil nyo, sabi nga, ang Diablo talagang gagawa at gagawa ng paraan to hinder the message of God. Amen. Para hindi mo marinig yung gustong iparating sa iyo ng Diyos. Gagawa siya ng paraan para hindi mo marinig yung tinig ng Diyos. Ngayong umaga, hindi tayo papayag na gawin sa talasyon dapat natin ang kagawin ng umaga. Hindi tayo papayag na hindi natin marinig ang maliit na tinig na sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa ating puso. Amen. Just focus in the Word of God. Let the Holy Spirit come. Let the Holy Spirit come. Jesus. Okay. Ngayon pong umaga, gusto po natin pagkulay-bulayin yung, by the way pala, binabati ko bawat isa ng happy anniversary. Sabihin mo, happy anniversary! Happy anniversary! Yes, happy birthday, Light of the World, Mexico, Pampanga. 3 taon na tayo. Amen? 3 taon na tayo sinamahan ng Diyos. 3 taon na hindi napabayaan ng Diyos. Naniniwala tayo na ang ministry ito ay hindi ang ministry ng tao, kundi naniniwala tayo na ang ministry ito ay ministry ng Diyos. Amen? Sapagkat ang Diyos ang maglalagay ng mga tao sa lugar na ito. Amen? Sapagkat ang ministry ito ay hindi ministry ng tao, kundi ministry ng Diyos. Kung bakit kayo narito ngayon, dahil naniniwala ako, din pinadala kayo ng Diyos sa lugar na ito to hear His love, goodness sa ating pong mga buhay. Amen? So, we stay stronger and stronger. No? So, i-visualize natin itong Light of the World, Mexico, Pampanga, darating ang araw, isa kayo sa mga tatayo dito. Amen ba yun? Darating ang araw, mababasit na yan. Hahaba na yan. Amen. Nami-vision niyo po ba yun? No? Nami-vision niyo. Malay nyo si Ate Jen. No? Sa kanya magiging mahihayin, bigla siya tapatayin dito. At sasabihin, praise the Lord! Napakabuti ng Diyos. No? Hindi natin masabi ang panahon. Malay mo, darating ang araw. Tingnan natin ang sarili natin 5 to 10 years from now. Sino ka na sa harapan ng Diyos? Hindi ka na lamang magiging tagaupo sa lugar na ito. Darating ang araw, ikaw din ay naglilingkod sa Diyos at pinapagamit ang mga talento na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Amen? Tingnan mo ang iyong sarili. 5 to 10 years from now, isa ka na sa mga tumatay sa harapan na ito. Amen? Palakpakan na natin ang Panginoon. Nagpapasalamat tayo sa lahat na nagbigay ng effort. Bagamat maraming mga abilya, pero hindi tayo papayag ng Diablo sa Satanas sa iyong panahimik. Kahit gumawa pa siya ng napakaraming dahilan, napakaraming paraan, maghadlang, magharang, para hindi natin maproklama ang kabutihan ng Panginoon sa lugar na ito. Hindi tayo papayag. Kaya salamat sa Diyos. Sabi ng Biblia, 2-3 nakakatibok sila na kanyang pangalan ng Panginoon ay nandoon. Amen? Hindi nabigo ang salita ng Diyos. Hindi nabigo yung pangarapin ng Diyos sa bawat isa. Kaya salamat sa mga taong nagbigay ng oras at panahon sa music,
Sa mga nagayos, maraming salamat sa Diyos. At maraming salamat sa mga taong nagbigay ng oras. Gusto ko pong sabihin sa inyo, your labor in the Lord is not in vain. Hindi po nawala na kabuluhan ang inyong pagpapagal sa gawain ng Panginoon. In due time and perfect time, God will bless you. Nag-expect ka ba? Kung ikaw o tayo nagkatrabaho sa secular na mundo, sa secular na trabaho, dahil tayo nagkatrabaho, nag-expect pa kayo ng Espiritu. Of course, kasi nagkatrabaho ka eh. Amen. At yung trabaho mo sa secular, minimum. Pero kapag ikaw ay nagtrabaho, in the kingdom of God, hallelujah, over minimum. Amen? Abundant blessing ang pinagkakaloob ng Diyos sa atin. Kaya, pag-expect tayo sa Panginoon na lahat ng ginagawa mo, pagpapagal mo in the ministry, hindi ito nasasayang. Your labor in the Lord is not in vain. Expect blessing from God. Amen? Magbubukas ka pa ng bagong pintuan na opportunity to bless you. Magsisend ng Panginoon ng mga tao to bless you. Amen? Dahil ang paglilingkod sa Diyos ay hindi lugi. Amen? Walang kalugihan sa paglilingkod sa Diyos. As long na ginagawa natin na may katapatan sa puso, ang ating paglilingkod sa Diyos, hindi kalugi. Amen? Ganun ang Diyos natin. Hindi siya nagpapabaya sa kanyang mga anak. So sa mga ganito, haba ng introduction ko, no? Kasi gusto ko lahat naka-focus kayo sa akin. No? That for the focus in the Word of God. Sabi ng John 15:16, pasilin ko niyo yung mga salita. Hindi kayo ang pumili sa akin. Gusto ko basahin ninyo. Ano po, basahin ko nga Ako ang pumili sa inyo. Amen. Sabi niya, hindi kayo pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo tumayo at magbunga. At manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ano man ang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Para pakanya natin ang Panginoon. Hallelujah! Habang binubulay-bulay ko yung salita ng Diyos na nilagay ng Diyos sa puso ko ngayong umaga. Salamat. Isa ako sa pinili ng Diyos. Ang sabi dyan, hindi kayo pumili sa akin. Yung naman po tayo lahat we are all busy sa kanya-kanya natin larangan sa buhay. Wala tayong panahon sa Diyos. Tama ba? Wala tayong panahon sa Diyos. Trabaho rito, gawin ang mga bagay na to. Hindi natin binibigyan ng importansya, kahalagahan ang salita ng Panginoon o ang Panginoon per se sa ating buhay. Kasi namin ang Panginoon, dahil hindi nyo siya pinipili, the good news is, ikaw, ako, ang pinili ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ako ang pumili sa inyo. Sa mga people of God, you are chosen by God. Naisip mo na ba sa iyong sarili, sa dami ng tao, hindi ng bansang Pilipinas, sa lugar na ito, sa dami ng tao, isa ka sa pinili ng Diyos. Ang pumili sa iyo, hindi sa pangkaraniwan. Ang pumili sa iyo, ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa. Ang Diyos na may bigay ng hininga sa iyo. Ito, ang Diyos na ito, ang siyang pumili sa iyo. Kapag ikaw ay nag-a-apply ng trabaho, di ba dapat may credential ka? Tama ba? Dapat meron ka qualification para doon sa trabaho na yun. Ngayon doon sa trabaho na yun, hindi ka matatanggap kung wala kang credential, kung wala kang qualification, kung wala kang bagay na meron kang bakit ina-apply mo sa trabaho yun. Hindi ba? Pero sa Diyos, hindi siya after doon sa credential mo. After siya
sa'yo. Dami napili, magagaling. Pero sa ngayon, bakit ikaw ang pinili ng Diyos? Sabi ng Panginoon, pinili ng Diyos ang mga mahihina para payanin ng malakas. Pinili ng Diyos ang mga mangmang para payanin ang mga matatalino. Lahat tayo walang potential. At salamat sa Diyos, isa ka sa pinili ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Isa ka na sa pinili ng Diyos. Kaya, cheer up. Dahil pinili ka ng Diyos. Dahil sa pinili ka ng Diyos ngayon, meron siyang ipagagawa sa iyo. Meron siyang task. Ang task na yun ay maging productive ka. Amen ba yun? Pag sinabing productive ka, doon sa task na ibibigay sa iyo ng Panginoon, kailangan maging productive ka. Ibig sabihin maging fruitful ka, maging mabunga ka, maging magpapala ka. Yung task na yun. Amen? Kaya pinili ka na Diyos upang maging productive ka, mag-multiply ka, dumami ka, increase sa mga bagay na meron sa iyo. Nagsimula sa wala, nagkaroon dahil pinagamit mo yun sa Diyos. Ang sabi nito, hinirap kayo upang humayo at magbunga. Kaya kung kanyang umaga, ang gusto ko pong talakayin natin, pag-usapan natin, at binigyan natin ito ng title na God has chosen you to be fruitful. Gusto ng Panginoon maging mabunga ka. Ano mang larangan na meron ka, larangan sa trabaho, larangan sa negosyo, larangan sa iyong personal na buhay, larangan sa ministry, kung ano mang larangan yan, gusto ng Panginoon maging fruitful ka. Amen. Gusto niya magbunga ka, lumago, yumabong, bumunga ang lahat ng bagay na meron sa iyo. Kaya pinili ka ng Panginoon para maging productive ka, maging mabunga ka. Since in the beginning of the Genesis, yun na talaga ang unang-unang panukala ng Diyos sa tao. Yun ang unang-una na maging mabunga at mag-multiply tayo. Sabi ng Genesis 1:27 and 28. Allow niyo po kung basahin ko sa New King James Version dahil may mga salita sa Tagalog na minsan hindi siya akma. So kinuha natin itong inista ko para maging akma yung gusto natin iparating. Ang sabi dito, verse 27, so God created man, his own image, in the image of God. God, He created him, male and female, He created them. Sino daw kinreate ng Panginoon? Babae at lalaki. Kinreate ng Panginoon. Alam natin kung sino itong dalawang taong ito na binabanggit ng Biblia. Walang iba kundi si Eva at Adan. Ngayon, ang sabi ng Panginoon sa dalawang taong ito na kanyang nilikha, verse 28, then God blessed them. Pinagpala ng Diyos. And God said to them, be fruitful and multiply. So, since pa lang in the time of creation, sinasabi ng Diyos sa kanila na ikaw ay magbunga, mag-multiply. Amen. Sinasabi din sa iyo ngayon ng Diyos na ikaw ay magbunga at mag-multiply. Nandiyan ba kayo? No? Gusto ng Panginoon magbunga ka. Gusto ng Panginoon mag-multiply ka. I-increase sa mga bagay na nasa iyo. Bagamat tinutukoy dito ay literal na kung saan paramihin ng maraming tao dahil sila ng dalawa ng panahon na yon, kaya mo ginawa nila yung kanilang trabaho. Amen. Sa palagay niyo po ba kung hindi nila ginawa yung kanilang trabaho, dadali tayo? Hindi. Diba? Pero dahil ginawa po nila yung kanilang trabaho, kaya po nag-materialize ang lahat na sinabi ng Panginoon.
be fruitful and multiply. After nun, hindi pa natapos, diretso pa rin. Yung sinabi ng Panginoon sa kanila in Genesis chapter 9, verse 1. Pansinin niyo yung salita. So God blessed Noah. No? God blessed Alona. God blessed Jen. Diba? Bless ng Panginoon. Ano sunod? So God blessed Noah and his son and said to them, be fruitful and multiply and fill the earth. Kung ano yung mensahe ng Diyos kina Eva at Adan, yung din ang mensahe ng Diyos kay Noah. Hindi nagbabago. Amen ba yun? Amen. Hindi nagbabago yung kanyang panukala sa tao na kanyang pinili, na kanyang pinagpala. Nais ng Diyos na ikaw ay lumago. Nais ng Diyos na ikaw ay maging productive, maging mabunga anumang bagay na meron sa iyo. Amen. Be fruitful and multiply. Tingnan natin yung kwento kay Isaac, 26:12. Ang sabi niya dito, ng taong yun, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar. At maka-100 ibayo ang kanyang pinani kaysa, ano daw po? Kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. Alam niyo po, ang context nito, noong mga panahon na iyon, ang lupain ng Gerar nagtuyo. Walang lumalabas na bunga at kung meron man kukunti lang. Pero si Isaac, pinagpala ng Panginoon, yung kakaunting kanyang itinanim, hallelujah, umati ng makasandaang ibay. Amen? Bakit? Kasi may favor ang Panginoon sa kanya. Amen ba yun? Kaya kapatid ko in faith, may favor ang Diyos sa iyo. Kaya ka pinagpapala, kaya ka ini-increase ang mga bagay na nasa iyo. Kahit sa larangan ng pagtatanim, bless ng Panginoon yung kanyang binhi. Amen? Naiisip niyo na ba ngayon sa inyong kaisipan? No? Na ano man ang meron sa iyo na dapat maging productive, magbunga, lumago, o baka nananatili lang tayo doon sa klase ng status ng buhay. May mga nagsasabi sa kanilang sarili, sinasabi nila ganito, hanggang dito lang ako eh. Ito lang yung kaya ko eh. Para baka sinasabi mo sa iyong sarili na kung saan ayaw mo nang lumago. Amen? Ayaw mo nang mag-increase. Dahil inilalagay mo, pinapalagay mo sa iyong sarili, hanggang dito ka lang. Pero kapatid, as long you are chosen by God, yung kakulangan mo, ang Diyos ang magpupulong. Sino mga pagsasabi na si Brother Robert na kung saan tamad mag-aaral at hindi masyado nakatapos ng pag-aaral, nakakuha ng dati na 75 at pahilain, dumating sa panahon, bless ng Diyos ang aking buhay, sinurrender ko ang aking buhay, kaya naman in-increase ng Diyos ang knowledge na meron sa iyo. Amen? Sino makapagsasabi na si Brother Robert na ito nagudugo-dugo na walang alam pero pinagpala ng Diyos? Bakit? Kasi ang Diyos ang naglalagay dito. Amen? Nagpapasalamat ako, pinupuri ko ang Diyos, ipinapalit sa Diyos sa lahat ng bagay. Minsan nalilinig ko siya, di ba talino siya eh. Kung sinasabi nila gano'n, sabi ko, Lord, hindi. Kasi alam ko yung kapasidad ko eh. Alam ko, sarili ko. Sabi ko sa mga ganong klaseng salita, ang Panginoon. Hindi ako. Nakuha ko. No? So, ibig sabihin, ano man ang larangan na meron ka, kaya yung pagyamanin ng Panginoon. Tuloy pa natin. Sabi dito, Gawa chapter 2,
verse 46 and 47. Ito yung mga early church doon sa Book of Acts. Ang mga simbahan, ang mga mananampalataya ng Panginoon, ini-increase by the numbers. Ang sabi nito, verse 2 ng Gawa, chapter 46 and 47, araw-araw sila'y nagkakatipos sa templo. Nagtira-tira silang tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. 47, tingnan ninyo. Nag-uuri sila sa Diyos at kinalugdan sila ng Diyos. Kinalugdan sila ng lahat ng tao. Pasilin po ninyo yung word. Bawat araw, idiniraragdag sa kanila ng Panginoon ang mga idiniligtas. Nakuha nyo? Dahil yung mga tao, faithful sila doon sa loob ng church. Sabi na, araw-araw silang nagkakatipon. Ano kaya ginagawa nila doon? Of course, nagpapalakasan sa isa't isa. Baka nagpe-prayer meeting pa yan mga yan. Gumagawa ng mga plano, kung anong dapat gawin. Nagkakatipon sila. No? Gumagawa ng paraan. Pero sabi ng verse 47, bawat araw, idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang iniligtas. Amen? Every day, meron nagsising. Every day, may tumatanggap sa Panginoon. Every day, may pumapasok sa simbahan. Amen? Nandyan ba kayo? Amen? No? Every day. So, nakita natin, naging mabunga yung church during that time. Kaya kapatid ko in faith, I believe and I'm strongly believe in my heart, light of the world, Mexico, Pampanga, ay hindi lamang sa mananatili dito. Lalago, lalawak, lalaki. As long we are willing na ipagamit ang buhay, huwag kang matakot kapatid, ang Diyos ang maglalagay ng lahat ng kailangan mo para sa office of the kingdom of God. Amen? Nagtatrabaho sa kingdom of God. Siya magbibigay, siya magpo-provide ng kailangan mo para magawa mo yung task na yun. Amen? Amen. Yung nagtrabaho ko sa Jollibee, franchise ng Jollibee. So ang gawin lamang doon sa mga nagtatrabaho ng Jollibee ay itinda yung produkto. Huwag silang matakot doon sa mga kailangan nila, equipments. Ano ba? Yung mga food warmer, yung mga stocks, huwag silang mag-aalala. Dahil yung pinaka-presidente ng Jollibee, sila ang mag-provide. Ang gawin mo lamang, tinda ka lang. Nakuha po? In the kingdom of God, huwag kang matakot na gawin yung task na binibigay sa iyo ng Panginoon. Ang dapat mo na gawin ay sundin yun. At huwag kang matakot na Lord provide. Yung kailangan mo ng equipment, kailangan mo ng power, kailangan mo ng anointing, the heaven will back you up. The heaven will back you up. Sasamahan ka ng Diyos para magawa lamang yung task na pinagagawa sa iyo ng Diyos. Amen. Ang Diyos ay after siya sa bunga. Hindi siya after doon sa ganda ng dahon. Tanda ba kayo? After doon sa bunga, hindi doon sa dahon. Kahit anong ganda ng dahon mo, kahit kumikislap-kislap ang dahon mo, kahit kagaano kaya mo ang dahon mo, ang mahalaga sa Diyos yung bunga. Sa pagbabalik ng Panginoon, ang hahanapin niya bunga. Woo! Andyan ba kayo? Amen. Ang hinahanap ng Diyos bunga, hindi kapag ng dahon. Ang hahanapin ng Diyos bunga. Kaya dapat yung bunga na yan, na binigay sa atin ng Panginoon, yung bagong mamunga, lumaki, maging productive. Ito sa atin. Bakit ko muna sabi? Pansinin ko ninyo. Ang sabi ng Panginoon, Mark 11, 12, and 14. Ang sabi niya, kinabukasan, pabalik na sila mula sa Betanya. Si Jesus ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya sa di
malagong puno ng igos. Ibig sabihin makapal. Malago. No? Kaya yung Kapampangan, malago. Yung mga kapatid ko dito sa Life of the World, malago. Pero yung malago dito, iba ho ibig sabihin. No? Sa Tagalog kasi pag sinabing malago, makapal. Tama nyo? Iba pagdating na sa Kapampangan, pag Kapampangan, malago, maganda. No. Pero sa ibang translation ng malago, makapal. Kaya pag sinabi bang malago, makapal. So by the way, sinasay natin, sabi na nito, malagong puno ng ugas, igos. Nilapitan niya ito matingnan kung may bunga. Dahil hindi pa panahon ng igos noon, wala siyang nakita kundi dahon lamang. Ano sabi ng Panginoon? Verse 14, kaya sinabi niya sa puno ng igos, wala naman makakakain pa sa iyong bunga. Ang sinabi niya ngayon ay narinig ng kanyang mga alagad. Anong hinahanap ng Panginoon? Anong hinahanap? Bunga. Kapatid ko in faith, hinahanap ng Diyos ang iyong bunga. Huwag mong hayaan darating ang araw na yung bunga na yun ay hindi nalilitaw pa. Dahil hindi mo ginamit ito ng tama. Naging unproductive ka. Hindi mo na ilabas yung dapat na ilabas na para sa'yo. Tinago mo! Kinit mo! Dahil natatakot ka. Darating ang araw, hahanapin ng Diyos yung bunga na yan na pinagkatiwala sa'yo. Ano ba pinagkatiwala sa'yo? Baka may talento ka sa paggigitara. May talento ka sa pag-awit. May talento ka sa pagsasayaw. May talento kang mag-aral ng salita ng Diyos. May talento ka sa negosyo. May talento ka sa buhay na nilagay ng Diyos. Walang tao na walang talentong ibigay ng Diyos. Amen. Lahat tayo meron. Tanong, pinalalago mo ba yan? Bakit kaya napabagsak ni David si Goliath sa pamagitan ng slingshot? Alam niyo yung slingshot? Tirador. Bakit kaya? Kung ordinaryo ang tao, gagamitin mo yung slingshot na yan, mahihirapan ka. Kailangan mo ng practice. Tama ko ba yun? No. Kailangan ng practice para maging mahusay ka doon sa slingshot na yun. Pero dahil pinractice ni David, ang kung paano gamitin yung slingshot na yun, kaya naman yung slingshot na yun ang ginamit ng Diyos para mapagsakit si Goliath. Amen? Kaya kung ano yung talent sa'yo, huwag mong hayaang mabulok. Ipagamit niyan sa Diyos. Amen. Kaya sabi nito, wala nang makakain pa sa iyong buwan. Sinumpa ng Panginoong Yesus ang puno ng igos na kailanman hindi na ito magbubunga. Kaya nga po sa mag-asawa, masakit man, no, na marinig, yung hindi nanganganak na babae o lalaki, sinumpa po yung kanilang womb. Sinumpa po yung mga binhi. Ang productive. Curse po yun eh. Hindi po lumalago. Sumpa. Bakit? Kasi unproductive. Kaya yung mga hindi nanganganak, yung mga negosyo ka, hindi nag-sprout, nagsisimula, bagsak. Bakit? Baka may sumpa. Hindi makaakatangan. Amen. Tuloy natin. Marcos 11:20-21. Sabi niya dito, kinaumagahan, pagdaan nila, nakita nila, natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. 21, naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya ang kanyang sinabi kay Jesus, Guro, tingnan ninyo, patay ang puno ng igos na isinimpa. Bakit? Kasi hindi nagpuproduce eh. Nandiyan ba kayo? Hindi nagpuproduce. Kaya kapatid, huwag kang masyasya.
Baka darating ang araw, haharap tayong lahat sa Diyos. Sasabihin ng Panginoon, anak, hindi ka rin tutulog ka sa baba. Bakit? Kasi naging unproductive. Hindi mo binago yung buhay mo. Attend ka ng church, pero yung ugali, yun pa rin. Aray? Sabi nyo nga, ouch! Ouch! Kasi attend ng church, pero hindi nagbabago. Ngayon, sisisihin mo ba ang Diyos? Bakit pupunta ako ng impyerno? Kasi hindi na bago. Nandyan ba kayo? Kahit na may knowledge ka na patungkol sa Bible, may knowledge ka na about kay God, pero hindi mo binabago yung prinsipyo mo sa buhay, hindi mo binabago yung buhay na meron sa'yo, huwag ka magtaka. Baka dumadating ang araw, kaharap tayong lahat sa Diyos, yung pangalan mo, wala. Yung pangalan mo ay wala doon sa aklat ng buhay. Amen! Amen. Kaya dapat habang nandito ka kapatid, palaguin mo kung ano yung bagay na nasa iyo. Amen. Amen. Yung spiritual na pamumuhay mo, pamumuhay natin, palaguin natin. Huwag tayong manatili na tagapakinig lamang. Huwag lang. Tayo manatili doon. Pagpus Lord, kung ano man yung talento yung meron ako, gusto ko makapagbigay ng walhati sa iyo. Amen ba yun? Sabi ko nga, ang pinakamalakas na sumigaw at umiyak doon sa dagat-dagat ng impyerno ay hindi yung mga taong hindi mananampalataya, hindi yung mga taong hindi tumanggap o nagsukulang buhay kay Jesus. Hindi po sila. Ang pinakamalakas na sumigaw doon sa dagat-dagat ng impyerno, yung mga taong nakarinig nila ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Baka naman pagdating mo doon sa impyerno, kung nakinig lamang ako kay Pastor, kung nakinig lamang ako sa kanyang mga sinasabi, hindi sana ako narinig ko ngayon. Totoo pala yung sinasabi ng Pastor. Totoo pala sinasabi ng Biblia na meron impyerno. Magsisi ka man, wala nang pangalawang pagkakataon. Kaya habang nandito ka, habang dumadalo ka, hayaan mong magbunga ang iyong pakikinig. Lumago ang iyong relasyon sa Panginoon. Amen ba yun? Amen. Ngayon, bibilisan ko po, no? How to be fruitful? Paano ba ako maging magbunga? You need to abide in Christ. Gusto niyo bang lumago? Amen. Amen. Gusto natin magbunga? Amen. Yung ating buhay para napakatay, gusto ba natin? Amen. Kailangan natin iupo o manatili sa ating Panginoong Yesus. Siya, sa Panginoon. Sabi po ng John 15 verse 5, babasahin ko sa English, may Tagalog naman po dyan. Sabi nito, I am the vine, you are the branches. Sino yung branches? You, me, us, tayo yung saka. He who abides in me, kung sino daw yung nakampong sa kanya, and in him, bear much fruit. Ibig sabihin, magbubunga. Kaya pala kapag tayo po ay nasa Panginoon, whether you like it or not, kapag ikaw ay totoong nakampong sa Kanya, nakakapit sa Kanya, lalago ang bagay na nasa iyo. Amen? Naniniwala ba kayo doon? Sino mo makapagsasabi na si Brother Robert dati from the Lord to the South lamang ang boses? Pero pinagamit yung boses from the North to the South, ang boses, hallelujah, unti-unti ini-improve ng Diyos yung boses. Dati, kapag papasok ka, chord, alam niyo chord? Dati, ganun eh. Pag pumasok ka, kailangan lampas ng chord. Kaya lang, ang problema ko, pag lampas ng chord,
hindi makapasok. No? Pero dahil nakaupo ka kay Jesus at gusto mong magpagamit kay Jesus, hallelujah, unti-unting pinalalakas ng Diyos, unti-unting pinalalakas ng Diyos yung memoria mo, unti-unting binibigyan ka ng widow. Ang tawag doon, widow, yung narinig mo yung tulog, uy, ito na, uy, ganito na. Alam mo kung saan ka papasok, dati di mo alam kung paano ka pumasok, ngayon magulo ka na pumasok. Nakuha mo rin yun? Kung naging Chris ba? Yes. No? Kaya nga sabi ko nga, for the glory of God, no? Walang laman na maitataas, hindi ang Panginoon lamang. Nagsimula kami ni Brother Mark, pagano'n-ganon lang. Tuk, 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 tuk. Pero dahil gusto natin ipagamit sa Diyos, ang munting talunan natin mula sa kapatid, no? Dati gano'n lang. Ganon. Pero ngayon, hallelujah. Bakit? Hindi ko yaman. Kasi nga, hindi Kristo. Nire-level up mo yung understanding mo, nire-level up mo yung kakayahan mo, na kung saan, na gusto iparating sa inyo Diyos, hindi lang yan. Ang pwede mong abutin. Marami kang pwedeng abutin as long na i-increase mo yung knowledge ng meron sa iyo. Kaya kung tinawag ka ng Panginoon bilang mga aral na salita ng Diyos, level up your understanding. Amen? Diyan ka tinawag ng Diyos eh. Kaya nga sabi ko, nung ako nagsisimula sa gawain ng Panginoon, alam ko sa sarili ko, hindi ako tinawag ng Panginoon sa city. Kasi alam ko yung kakayahan ko. Alam ko kung anong meron ako. Slow talaga ako. Kaya sabi ko, hindi talaga ako tinawag ng Panginoon sa city. Tinawag ako sa usul. Alam, hindi natin ka. Ibig po sabihin, kumbaga, hindi ko po kayang humarap sa mga tamas agad sa akin. Medyo nag-i-struggle ako. Pero salamat kayo. No, tinataas kayo yung level ng thinking mo. How to communicate. Tinataas yung level of understanding mo para sa ministry. Tinataas na yung level of thinking mo sa mga taong kaharap mo. Kaya hindi ka nagiging na pwede mong sabihin ang dapat mong sabihin. Amen. As long na ikaw ay naka-abide kay God sa ating Panginoon, yung level of maturity iaangat na yan ng Diyos. As long you are willing. Nandiyan ba kayo? Amen. I-level up natin yung ating maturity. I-level up natin yung ating pagbabasa ng salita ng Diyos, yung understanding natin sa salita ng Diyos. I-level up natin. I-level up natin kung ano mga talento na meron sa atin. Nagpapasalamat, walang laman na may tataas. Salamat. May mga kapatid ako nakikita na mature. May mga kapatid ako nakikita na talagang nile-level up kung ano mga bagay na nasa kanila. Baka naman palisod na sa sobrang papuri. Baka ayaw na tumanggap ng mga bagay na hindi maganda. Kasi nasabi ko, nakikita ko yun. Nile-level up yung kanilang understanding, yung kanilang ministry, yung kanilang paglilikod sa Diyos. Nile-level up. Hindi na kailangan magsabihan pa. Kusa na siya gumagawa. Bakit? Kasi nag-mature. Nakuha mo. Lumelevel up. Kaya kapag ikaw ay nakabay kay Christ, hallelujah, whether you like it or not, i-level up mo ang mga dapat mong i-level up. Amen. Woo! You must birth to. Ang Panginoon mismo, yung kanyang relationship kay Lord, hindi lamang siya dahil siya anak ng Diyos na pinadala rito. Kumbaga, nilevel up niya o in-increase niya, pinalalim niya, nagkaroon ng intimacy yung relationship niya kay Lord. Question, pinalalalim mo ba yung relasyon mo sa Diyos? Pinalalalim mo ba sa pamagitan ng panalangin? Ang sabi dito,
siya. Kapatid ko, hindi. Para magkaroon tayo ng intimacy with God, kailangan natin yung espiritu ng panalangin upang lumalim yung ating relasyon sa Diyos. Hindi lang mo lang siya naririnig, ikaw mismo naranasan mo yung presence of God. That every time you pray, binibisita ka ng Espiritu ng Diyos. Nagkakaroon ka ng malalim na pagkakaunawa, pagkakaintindi kung sino siya. Hindi mo lang siya nababasa, kundi nararanasan mo siya. Kaya ka namang bagyo na dumating sa'yo, nananatili kang nakatayo. Bakit? Kasi alam mo, yung Diyos na pinaglilingkuran mo ay hindi nagpapabaya. Kilala mo eh. Amen. Dahil kilala mo, alam mo, hindi ka mapapalaan ng Diyos. Kilala mo eh. Kasi meron kang malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen. Kailangan magbunga yun. Lumawak yun. I-level up yung relationship natin kay Lord na hindi tayo makakaya tuwing Sunday lamang natin naririnig ang salita ng Diyos. Hindi tayo makakaya tuwing Sunday lamang natin nararanasan yung presence ng Lord. Dapat kung gusto natin lumalim yung relationship natin kay Lord, magkaroon tayo ng intimacy with the Lord sa pamamagitan ng pananalangin. Sometimes, I can sense the Spirit of God. Nararamdaman nyo. Alam nyo. Bakit? Kasi alam ko that every time I kneel, every time I pray, alam ko siya yun. Nakukuha nyo. Alam mo. Sabi ni Sister Alo, Pastor, paano yung presence ni Lord? Bakit kaya alam niya? Kasi, unti-unti niyang nakikilala eh. Yung presence ni Lord, Pastor. Parang ako na kung narinig. Kasi bakit? Kasi yung kanyang spiritual na tinga, naririnig niya mula sa heaven. No? Kapag mayroon kang malalim na intimacy, relationship kayo, kilala mo siya. Yung bawat kanyang sinasabi, alam niya, totoo, at gagawin niya. Amen ba yun? Kaya kung gusto mong lumago, maging mabunga, hallelujah, palalimin natin yung relationship natin kay Lord. Ano ba? Dahil yung lumalalim, yung relationship ng Panginoon Yesus sa Diyos Ama, mayroon pong nangyayari sa Kanya. Hindi lamang inside, kundi yung pagbabago ay hindi lamang sa loob na pagbabago, kundi nakikita rin ito sa panlabas. Amen? Kaya sinisimulan ng Diyos yung pagbabago sa loob at makikita ito sa labas. Nakuha niyo ba? Kaya, tingnan po ninyo. Verse 17 mo na ito, Matthew, sabi dito, pagkaraang ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang mga kapatid na Santiago at sila yung makyat sa isang mataas na bundok. Verse 2, habang sila'y naroroon, pansinin po ninyo, hallelujah, nakita nilang nagbago ng anyo si Jesus, nagliwanag ng parang araw ang kanyang mukha at nagbiting ng kaputihan ang kanyang dalig. Anong nakita nila kay Jesus? Nagbiting ang kanyang mukha. No? Sabi dito, nagliwanag ang kanyang mukha. Nagbiting, ibig sabihin, yung presence ni Lord lumalabas. Naalala nyo, sa kwento sa Bible, kung nabasa nyo na si Pedro. Kaya yun pa si Pedro. Si Pedro na maging isda. Amen. Pero nung na-born again, no? Nagsuko ng buhay, sumunod sa Panginoon, sa Book of Acts, alam nyo kung ano nangyari sa kanya? Alam nyo, lalakad lamang si Pedro doon sa lugar na yon. Yung tatamaan ng anino ni Pedro, nagkakaroon ng healing. Nabasa nyo na yun? No? Yung bawat tamaan ng kanyang anino, nagkakaroon ng deliverance. Ibig sabihin, umaalis ang mga demonyo. Bakit? Dahil
yung mismo presence ng Lord ay bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Amen. Dahil sa malalim niyang relasyon sa Diyos. Kaya kapag ikaw, pinalalalim natin yung relasyon natin sa Diyos, yung mga taong nasa paligid natin, hindi sila basta-basta nakapagsasalita ng alam. May mga pagkakataon na nakakasama ko sa trabaho, biglang-bigla habang nagsasalita, bigla ba naman nagsalita ng puto o chinta, biglang, nandiyan ka pala. Sorry. Ako ba no? Kasi nga, alam nila na yung tumapagod sa iyo, pinapakita yung kapalitan ng kanilang hapos. Nandiyan ba kayo? Kaya nga po, no? Kaya nga po, yung pagbabago nagsisimula sa loob, lumalabas yan. Amen. Kaya dapat, nagbabago tayo. Dapat lumalalim yung relasyon natin sa Diyos. Kapag lumalalim yung relasyon natin sa Diyos, hallelujah, lumilitaw yung mga bunga. Ano yung mga bunga? Galatians 5:22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan. Amen. Kaya, bawal ang bully. Amen. Huwag tayo magbuli. Kasi kapag nagbubuli tayo, wala yung bunga. Nalaglag yung bunga. Amen? Ano dapat makita sa atin bilang mananampalataya? Kabaitan. Kaya nga mabait ka. Yung kapatid mo, yung mga nandyan sa katabi mo ngayon, hindi yan hindi sila yung, bagamat hindi mo sila kapatid in flesh, sa laman o dugo, kapatid mo sila sa Panginoon. Amen? Kaya mo kung apahin yung kapatid mo sa Panginoon. Kapag inaway mo yung kapatid mo sa Panginoon, nandito sa kalaban mo. Nauwa mo! Kapag inaaway mo yung kapatid mo sa pananampalataya, ang Diyos sa kalaban mo. Ano sabi ng Bible paulit-ulit sa sign of the blessing of Abraham, I will curse those who curse you. Nauwa yun. Kaya yung kapatid mo, mahalin mo. Kapatid mo yan eh. Lahat tayo may kanya-kanyang differences. Walang perfect. Si Jesus lang ang perfecto. Amen. Walang perfect. Kahit ang pangalan mo'y perfecto, hindi ka pa rin perfecto. Ang perfecto lamang walang iba kundi ang Diyos. Amen. Kaya, iwasan natin yung mangbuli. Dapat makita yung bunga. Ano yung bunga? Kabaitan. Ano ba yan? Kabutihan, katapatan, kailangan, pagpipigil sarili. Galit ka na. Nung gusto mo nung lalabas na si Majin Buu. Majin Buu ba ito? Si Incredible Hulk. Kilala si Incredible Hulk? No? Si Incredible Hulk, nag-green yun no? Lumalakas siya. Sino ba? Si Goku. Kapag nagagalit siya, no? Lumalabas yung aura niya na galit. No? Dapat kung natin palabasin yun. Dahil isa sa mga bunga ng Espiritu ay daw po, pagpipigil. Kaya kapag sa loob ng bahay, meron hindi kayo pagkakaintindihan, para hindi na lumalim yung hindi pagkakaintindihan, pigilin na lang yung sarili mo. Manahimik ka na lang para hindi lumala ang sitwasyon. Amen? Sapagkat nandun yung bunga ng Espiritu. Kapag nangyayari yun, ibig sabihin, lumalago ka. Amen? Palakpakan nga lang ng Panginoon niya. Ibig sabihin, lumalago ka. Kapag nakikita mga bagay na ito, ibig sabihin, nagkakaroon na ng pagbabago ang iyong buhay. No? So para tayo lumago spiritually, kailangan natin magkaroon ng malalim na pag-ipag-ugnayan sa Diyos. Amen. Hindi tayo lalago sa ating Panginoon kung hindi tayo nakakapog sa Kanya.
Amen? So how to be fruitful? We need to abide in Him. Amen. Pangalawa, how to be fruitful? Abiding in His Word. Na kailangan bilang mananampalataya, laging kasama yung salita ng Diyos. Laging kasama. Bakit? Lagi ko po itong sinasabi. Paulit-ulit ko itong sinasabi. Maaari siguro nabibigyan na kayo. O maaari siguro nagsasawa na kayo sa akin pong sinasabi. Ang pananalangin at ang pagbabasa ng salita ng Diyos ay laging combination. Bakit? Kasi kapag ikaw ay nananalangin sa Diyos, binubuksan mo ang laman ng iyong puso. Tama ba yun? Pinupun out mo laman ng iyong puso kung ano man yung sentimento de patatas na meron ka, inilalabas mo iyon sa pamamagitan ng pananalangin. Amen? Ngayon, kapag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, binubuksan naman ng Diyos ang kanyang puso. Amen? Binubuksan ng Diyos yung kanyang puso para maintindihan mo siya, para maunawaan mo siya, para ma-correct kanya. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos, narito ang kanyang puso. Kaya ang pinakasentro ng Biblia, ang John 3:16. Love. Amen? Yun ang pinakapuso ng letter ng Biblia, ang love. God. Kaya kapag binabasa mo ang salita ng Diyos, no? Binubuksan ng Diyos ang kanyang puso. Pinagsasabihan kanya. Kaya, baka naman, sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos, baka naman habang gumagalo tayo, i-ignore natin ang salita ng Diyos. Sabi ka sa John 15:7, kung nananatili kayo sa akin, nananatili ang aking salita. Abide my words. Sabihin yung salita ng Diyos. Yung bang salita na yan, hinahayaan mo bang pumasok sa puso mo? Kapag ba binabasa mo yung salita ng Diyos, hinahayaan mo bang pumasok sa puso mo? O basta ka na lang nagbabasa? O basta mo na lamang, basta mo na binabasa? Kasi magtuturo ako. Kasi magkakaroon ako ng ganito. Pero walang reflection sa sarili. Sabi ko nga, doon sa studies na ginagawa namin every Friday na pastor course, madalas akong nire-review ng Panginoon. Hindi dahil nag-aaral kami, hindi dahil binubusis, binubulat lang, ako mismo, kinakausap ng Panginoon. As long na binuksan ang puso mo sa Diyos, kino-correct ka niya sa mga maling gawain. Sa mga maling gawain. Hanggang napakinggan pag lumalabas sa bibig mo, the question is, ina-apply mo ba? Ang ganda ng lumalabas, ang ganda ng explanation, pero ang tanong, ginagawa mo ba? Walang application. Kaya kapag nagbabasa ka pa ng salita ng Diyos, hinahayaan mo ba pumasok ito? O di ka na nagbabasa ng salita ng Diyos? Sino mo ba walang Bible sa inyo? Kung wala, bibigyan ko kayo. Bibigyan ko kayo kung wala kayong Bible. Kaya, sabi nito, hinahayaan mo ba ang salita ng Diyos na pagbuhin ang isip mo? Hinahayaan mo ba ang salita ng Diyos na itama, ituwid ang buhay mo? Hinahayaan mo ba yun? Kinaayos mo ba yun? Kaya sabi mo nga po, habang kami nag-aaral, nila Pastor Luz, every Friday, tinatama ng Diyos ang aking puso. Baka naman sa aking pangangaral ng salita ng Diyos, ako naman pala ay hindi naman pala makakasama sa langit. May mga bagay na dapat baguhin, na dapat ayusin. Ngayon sa bahay, lagi kong nire-remind sa kanila, bigyan ng oras ang Panginoon. Bigyan ng oras. Sabi ko nga, minsan, pasensya na po kayo ng parang sa asawa ko.
Sabi ko nga, Sunday? Di ba tayo mga Kristiyano dapat Sunday, automatic, ibigay kayo? Pero, Kristiyano tayo yan. Pero bakit mas ayaw natin pumunta, ayaw natin tumalo, ayaw natin ito, mas inuuna natin ito. Kristiyano tayo. Kapatid ko yung pray, hindi natin alam ang bukas. Habang maaga ka, pag-isipan mo itong sinasabi. Na kung saan, kapag hindi mo inayos ang iyong buhay, huwag mo sisihin ng Diyos kung bakit nangyayari yan sa iyo. Huwag mo sisihin ng Diyos kung ang pangalan mo ay hindi na nakasulat sa aklat ng buhay. Hayaan mo salita ng Diyos, itama ka. Hayaan mo. Sa una, mahirap. Nagiging stammer ka pa. Pero kapag ginalaw mo sa ang Panginoon na kumilos sa iyong buhay, unti-unti aalisin mo ng Diyos at magkakaroon ka ng desire. Ang desire to know you more. Desire na magkaroon ng malalim na hindi masilan. I pray in Jesus' name. Father God, please, for hungering for the Word of God, magkaroon kayo ng kagutuman, magkaroon kayo ng kauhawan sa presensya ng Panginoon. The only thing para makilala ko ang Diyos through His Word. Marami akong kinatatakutan. Sino bang hindi takot papatay? Pero dahil doon sa assurance na nilalagay ng Diyos sa iyo, hindi mo siya kakatakutan. Ang kamantayan ay kaibigan patungo sa iyo. Amen. Kaya hayaan mo itama ka ng salita ng Diyos habang binabasa mo. Baka naman katagal-tagal mo na sa paglilingkod sa Diyos, hindi mo manabasa ang Bible from Genesis to Revelation. Baka sa tagal-tagal na tagal-tagal mo na Kristiyano, binabaliwala mo sa salita ng Diyos. Kapatid, bigyan mo ng oras ang pagbasa ng salita ng Diyos. Sinasabi ko po sa inyo ito, ako po personal, totoo lang, nung ako po ay nag-aaral, ang pag nagbabasa ako, ay hindi Bible pag nagbabasa ako ng social science, social studies, o ano ba ang libro during that time, alam nyo pa paano ako magbasa. Para ako naging ang mga bata ay gano'n. Para akong bata. Parang hindi na ako nagpipilit-pilit. Pero salamat din. Dahil sa pagbabasa ko ng salita ng Diyos, unti-unti inayos ng Diyos yung aming pinapilit. Kaya na ipapahayag ng maayos yung salita ng Diyos. Ito'y buhay na pagdoon. Kaya siya, anong pangalan na? Sige ka tabi mo. Cholo. Hindi natin masasabi si Cholo. As long na bukas ang kanyang puso, aayusin niya. Amen. Amen. Palapakan na natin ang puso. Sa pagkakala naman yung simple sa puso. Yung tatay ko di marunong magbasa. Yung nanay ko di marunong magsulat. Totoo po yun. Pero nung namulagay po siya, natutong magsulat, natutong magbasa. Kaya yung Bible ng tatay ko, puro sulat yun. Yung nanay ko, magandang sulat pala. Kaya nga, alaw mo yung salita ng Diyos na itama ka. Amen. Palaguin natin yung knowledge natin about God through His Word. Tatapusin ko na mo. Many books can inform you, but the Bible can transform you. Marami mga libro na kikiligin lamang yung imahinasyon, pero ang nag-iisang Biblia ay kaya kang baguhin ito. Kaya ayusin ang buhay mo ang Biblia. Pero yung libro
imahinasyon. Pero ang Biblia, kapag binabasa mo, ikaw ang kanyang binabasa. Bakit? Kasi ang salita ng Diyos ay nagsasalita. Sabi po ng Bible, 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan, walang iba kundi ang Bible, ay kinasihan ng Diyos. Pag sinabing kinasihan, binugahan. Binugahan ng Espiritu ng Diyos ang salita ng Panginoon at kapahinawa sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsabay sa kamalian, ba? Sa pagtutuwid sa likong gawain. Tinutuwid pala yung likong pamumuhay mo, tinutuwid pala ito. Meron kang mababasa sa mga salita ng Diyos, yung mga tao nakakasama mo lagi na mga bad influence, tuturuin ka. Ay, mali pala yung ginagawa nila. Hindi pala tama, kasi ito pala yung tama. Nakuha nyo? Nandito pala, itinatama ang iyong buhay. Para sabi pa rito, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, ang Bible pala, tinuturuan tayo para maging matuwid ang ating pong pamumuhay. Pagsasanay. Kaya tingnan po natin, no? Unti-unti na mabago yung ating pong mga buhay. Kaya nga may mga nagsasabi ng mga pilosopo Tasyo, baka naman lumampas ka na sa langit yan. Basa ka ng basa ng Bible, baka masiraan ka ng ulo. Lumampas ka ng langit yan. Na dati, yung circle of friends mo ganito, pero yan, iba na. Yung circle of friends mo, bakit? Kasi nagsasanay ka ng matuwid na pamumuhay. Nandito po yun. Nandito po yun. Kaya kung gusto mo mabuhay ng matuwid, basahin mo ang salita ng Diyos. Kaya nga, gusto natin lumago ito, yumaabot ito sa ating pong mga buhay. Amen ba yun? Amen. Nandiyan ba kayo? Yes. Amen. Pinili ka para lumago, kapatid ko. Lumago ang iyong relasyon sa Diyos, lumago ang iyong kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Panghuli, how to be prospered. Ano nakalagay? You need to be pruning. No? Sa halaman, no? Pinupun. Alam niyo pruning, no? Tinatabas. Tinatanggal yung hindi na kailangan. Tinatanggal yung hindi na bumunga. Tinatanggal yung mga tuyong dahon. No? Para pag tinanggal mo yun, mayroong militaw na maliliit na dahon, nagpapasimula. Kaya, ang pruning, no? Ayan, John 15:2. Inalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga parang lalong sumagana. So sa mga twin ko, kapatid in faith, kung gusto natin magbunga, ay allow natin ang Panginoon na tinatawag natin pagtatabas. Amen? Meron siyang tinatapyas sa'yo. Kapag tinatapyas ka, ibig sabihin, gusto ng Panginoon, lumago ka. Amen. Amen! Kung nasasaktas, masakit kapag pinuputulan ka, masakit kapag sineshake ka, alam ko masakit. Pero yun ang pamamaraan ng Diyos para lumitaw kung sino ka sa harapan ng Diyos. So, mahalaga. Sabi niya, pruning involves cutting away dead or unproductive parts of branch so that remaining parts can grow stronger, produce more fruit. Inaalis. May mga bagay kung minsan, tinatanggal ng Diyos sa iyo. Yung pruning, minsan, ito yung tinatawag natin pagsubok. Nakuha niyo? Yan po yung pruning. Minsan, yung pagsubok na dadaan sa iyo. Pag nag-reflect ka, meron ka pa na dapat pag-uwi. Yung pruning, hindi para saktan ka ng Panginoon. Yung pruning, isang part of discipline. Nandiyan ba kayo? Amen. Kaya kung minsan, tinatanggal yung mga tuyong dahon, tinatanggal ng Diyos yung mga bagay na hindi na lumalago, hindi na siya productive sa iyo, kung kailangan mo. Nakuha ko, kailangan putulin.
Kaya kapag pinuputol, masakit para tayo gustong pumigay. Kaya kung minsan pinuputulan tayo ng Panginoon, ang purpose doon para ikaw ay lumago. Nandiyan ba kayo? Yeah. Gusto ng Panginoon lumago ka. Kaya pinapadaan ka ng Diyos, hinahayaan ka ng Diyos na i-prune. Takyasan. Pinapatakyas ba natin sa puso? Pinapatakyas ba natin ang puso natin sa Diyos? Pinapatakyas natin. Meron ba tayong pinapatanggal sa buhay natin na tayo ng ugali nito? Ayoko na itong nakakainis na ugali na ito. Sinasabi mo ba yung kay Lord? Hindi sabihin, Lord, takyasin mo na ito, tanggalin mo na ito. Kasi kung hindi yun po matatanggal, mag-i-struggle yung food na nasa loob mo. Nakuha po. Kailangan pinapatakyas natin, pinapaalis natin. Lord, yung mga lumalabas sa bibig ko, Lord, hindi na maganda, hindi siya nakakatuwa. Sinasabi Kristiyano ko, pero yung lumalabas sa bibig ko, hindi maganda, Lord, tulungan ko ako tanggalin. Lord, yung puso ko, puno-puno ng hinalagin, puno-puno ng galing. Nagiging sagawal siya, tulungan mo ako. Pinapaalis ba natin yan? Yung mga bagay na hindi maganda, kailangan pinapuputol natin sa Diyos. Matatapos na po ako. 2 verses na lang. Sabi dyan ng awit, Psalm 51 verse 10 and 11. Create in me a pure heart, O God, and renew steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence and take not Holy Spirit. Alam nyo, kapag pinapalinis natin yung puso natin sa Diyos, sinishake kayo. Sinishake ng Diyos yung puso. At yung puso na yon ay hindi na yung puso mo, kundi inilalagay niya yung puso ng Diyos. Amen? Nagiging isa na ang iyong puso. Nagiging isa na kayo ng puso ng Diyos. Sinishake ng Panginoon. Kaya kung mapapansin mo, the more ka kumahati sa gawain ng Panginoon, the more ka nagkakaroon ng close intimacy with the Lord, the more na nagkakaroon ng malalim ang relationship mo kay Lord, nagiging kagaya mo si Lord. Bakit? Nagiging mabait ka eh. Amen? Alam mo, mabait siya. Ang bait niya. Bakit? Kasi nga, inahayaan mong i-shape ka ng Panginoon at doon itaw yung katagihan ng Diyos sa iyo ang kabayan. Amen? Kaya kapatid ko, let's pray. Bawal ang pulihan. No? Kailangan na makita yung kabutihan, kabaitan. Kailangan yung bunga ng Espiritu ng Diyos ay manatili sa atin. Kaya kapag lagi mo pinapalinis ang puso mo sa Diyos, masakit, pero ito ang nagpapaganda sa iyo. Kapag ikaw ay mabunga, lalo ka nag-flourish. Lalo kang nagdidingin. Amen? Kapag ikaw po ay mabunga, nag-flourish ka, no? Yung nag-grow, ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ang laging lumalabas sa iyong bibig ay yung mga para sa Panginoon. Kapag ikaw po ay nagiging mabuti. Bilang panguli at pangwakas, ang mabungang Kristiyano ay napaparangalan ang mga. Gusto niyo ba magbigyan ng kalwalatian ng Diyos? Gusto ba natin? Ang sabi dito, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y pasaganan ng bubuhay. Amen. Kapag nagbabago yung buhay natin, napaparangalan ng mga. Anong gusto ko sabihin? Kapag nakikita ng mga tao nasa paligid mo, huwag mo na hingan. Huwag mo itong matinga na bago. Sino napaparangalan? Huwag mo itong matinga. Anak, pinapago niya. Huwag mo itong matinga. Tingnan mo yung
lumalabas sa titig niya ang ganda niya. Uy, buhat ng pating niya, tingnan mo. Sino napaparangalan? Diyos na. Amen. At hindi na nila paparangalan. Nasabi dito, at sa gayoy, kayo'y magiging alala. Pinapatunayan natin sa mundo ito na tayo alagad ng Panginoon dahil tayo nagbubuhay. Nagbabago. Nandiyan ba? Sa umaga ito, I pray, magkaroon ng malalim na pakikipag-ugnayan mo sa Diyos. Lalo na po sa panahon ito. Marami mag-iisip. Kailangan natin palamigin yung ating spiritual life. Amen ba yun? Sige po tayo na natin. In the name above every name, in the name of Jesus. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy ko pong pinuputol, kinukuha, any form of stubborn spirit, rebellion spirit, lacking of understanding the Word of God, lacking interest in the Word of God. In the name of Jesus, inuutusan kita ngayong umalis sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, you blocking demon, you controlling demon in the mind, and in the will, and in the emotion, and the attitude, I command you leave. Wala kang karapatang manatili sa kanilang mga buhay. Sila ay tinuos ng banal na dugo ni Jesus. Sila ay hinugasan ng banal na dugo ni Jesus. Sila ay mag-aari ng aming Panginoong Jesus. Kaya Satanas, tinatanggalan kita ng karapatan, tinatanggalan kita ng lakas, pinuputo ko, ibinubunot ko anumang ugat na kamigasan ng ulo, kawalan ng interesado sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, alis! Hindi kita pinapayagang manatili sa kanilang mga buhay. I pray in Jesus' mighty name. Release, Lord! Hunger for your word. Release, Lord! Hunger for your word. Hunger for your righteousness. Magkaroon kami ng kagutuman. Magkaroon kami ng kauhawan, Panginoon, sa iyong presensya. I bind any form of lacking understanding the Word of God. Yung hindi pagkakaunawa ng salita ng Diyos, inuutusan kita umalis sa kanilang kaisipan. In Jesus' name. At sa mga oras na ito, Panginoon, pinawawalan ko ang espiritu ng pagkaunawa sa iyong mga salita. Release the hunger for your word, hunger for your reality. Release, Lord God, in the name of Jesus. Magkaroon ng malalim na pakipag-ugnayan sa iyo. In Jesus' name. Lord, sino naman po, Panginoon, may sakit karamdaman. Hinihiling po namin, Panginoon, inantay ang iyong mapagpalang kamay at maranasan ang tunay na kagalingan ng pagpunasan. I command in the name of Jesus, any form of sickness and diseases, any form of infirmities, any form of kind of sickness,
In Jesus' name. Tinutunaw ko anong bacteria na tumapo sa katawan ng mga may sakit. Lord God, I declare the blood of Jesus. Tinutunaw ko yun. In Jesus' name. At tuluyan ang mawala. I command that body be whole. I command that body be restored. And I command that body be healed. In Jesus' name. Lord, sa mga nagnanais na magtayo ng negosyo, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, pinuputol ko ang sumpa ng bankruptcy. Pinuputol ko ang sumpa ng hindi paglago. In the name of Jesus, I rebuke you, Satan. I rebuke you, Satan. Sa mga naghahangal na magtayo ng negosyo. In Jesus' name, na hindi ito umaangat-angat. Lagi itong nawawala. Lord God, ang Espiritu yun, inuutusan mong umalis. Yung sumpa na hindi paglago. In Jesus' name, alis. Lord God, in Jesus' name, pinawawala mo ang Espiritu ng paglago. Pinawawala mo kami ng Espiritu ng paglago ng kanilang mga negosyo, ng kanilang mga trabaho, ng kanilang mga abilidad, ng kanilang anumang bagay na meron sa kanila. Oh God, release, Lord, the resurrection life of the Lord Jesus Christ. Lahat ng patay na relasyon, Panginoon, ay magpapabuhay. Lahat ng patay, Panginoon, na mga bagay na dapat mabigyan ng karangalan, Panginoon, ang iyong pangalan. In Jesus' name, inuutosan ko itong mabuhay. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, increase the level of understanding, increase the level of anointing, increase the level of maturity, increase the level of relationship. In Jesus' mighty name, release, Lord, to your people. Yung mga trabaho po nila, ibigay mo yung people sa kanila. Yung kanilang iuwi ay mayroon ito ng maayos na mapapakinabangan ng pamilya. I rebuke any form of the power. I rebuke any form of the power, Lord God, for every financial blessing, Lord God. I rebuke you, Satan, in the name of Jesus. And release, Lord God, your blessing upon blessing. I release, Lord God, your financial breakthrough. I release financial breakthrough, Lord, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. See all the glory in the name of Jesus. Amen. Very good. Napakabuti ko ng Panginoon. Muli, ang kanyang